Luxurian na to, ha. Ayan siya. Lalapit ko na lang yung camera para mas maano nyo, ma-appreciate nyo. Pero sobrang laki na niya. Ayan. Wait. Ayan, ganyang kalaki ang Luxurian. Tignan nyo naman yung kamay ko. Oh, wala yan. Tapos ang laki lang. Ano to? Ano na? MPB o kaya L300 ang magdi-deliver. Siguro hindi siya ganun ma-appreciate dito, pero sobrang laki niya. Tapos ito yung isa niya. Ayan, si Philodendron Luxurian. Tapos ayan yung mga papalabas sa kanya. Dalawa agad, ha? Hindi ko na to nakate. Sayang nga. Gusto ko sanang ikat siya. Kasi ang laki ng bulb niyan. Ayan o. Ang laki ng kanyang bulb. Dito sana pa pwede namin ikat. Ayan. Kaso nga yung problema ko is matagal kasi pag pinopagate pa to. Kung ipopropagate mo, aabot pa to ng ilang buwan. Ha? Kahit dito ka mag-cut, aabot pa yun ng ilang buwan. Kaya ginawa namin. Ito na kasi yung ugat niya. Nandito na. Ayan. Ayan. Ang bala ko sana, papaugatin ko lang din ulit to hanggang umapak dito, tsaka ipopropagate. Matagal yun. Aabutin pa ng buwan yan. So, kung kailangan mo na ng pera, syempre, alam naman sabihin ko, yung gamot mo sa ano na lang. Diba? Pag okay na tong propagation ko, syempre hindi pwede. So, ayan. Babigay na lang natin yan. Napakamura na nito for 7,500 pesos. Pwede nyo lambingin ng konti sa magkaka-interest. Pero si Luxurian kasi isa talaga to sa top ng mga philodendron. Kasi mahirap talaga siyang mapalaki ng ganyan. Ha? Sobra. May makikita kayong maliliit. Pero, ang kagandahan nito, lahat ng ilalabas yung down is malalaki na. At saka yung bulb niyan, eto, ang laki-laki na. Yan. Yung kanyang, ayan, sobrang laki na bulb. Bulb din. Bulb alocasia, pero dito ang tawag, ano ba tawag dito? Comment down below nga kung anong tawag sa ganito. Nalwala na sa utak ko. Pero ayan siya. So, sa magkaka-interest, ganyan yung itsura niya, ha. Message kayo sa page. At eto, ang next plant natin, walang iba kundi si Staghorn. Ayan. Ang tawag dito sa Staghorn na to is si Platycerum Willingkii SP, ganun. Ayan, ganyan siya. Sa mga Staghorn na collectors. Pasensya na kayo kung baka mali ako. Pwede nyo ako i-correct in a right way. Huwag nyo naman ako awayin. Minsan kasi pag nagpo-post ako ng mga Staghorn ko, naaaway talaga ako. Kasi nga, hindi naman ako kumbaga hindi naman ako special. Hindi ko specialty ang Staghorn. Ngayon ko siya na-appreciate, diba? Alam niyo naman yan. Mahilig ako sa fern, pero sa Staghorn, hindi ako masyado kasi hindi ko pa siya alagaan. Hindi ko alam na napakadali lang pala ni Staghorn. Napansin ko kasi ng mga nagkaroon ako ng mga grande, coronarium, yan kasi yung common dito sa Pilipinas, 'di ba? Common yan. Pero yung mga ganito kasi hindi na siya common. Ito is from Indonesia. So, Indonesia variety. Maganda yung datingan nito. Kasi yung bulb na to, etong bungo niya, lumalaki to. Tapos etong dahon niya, ganyan lang talaga yung inarte niya, lumalapad ng lumalapad. So, siya yung lumalaki yung corona. Sa atin kasi, Pilipinas, tawag natin corona. Or bungo sa iba. Pero sa ibang bansa, hindi ko na alam kung ano pang tawag nila, ha? So, hindi ko na rin inalam. Kasi hindi naman ako para maging, ano ba? Alam niyo naman, collectors lang, lang naman tayo. Hindi collectors ang tawag sa akin. Plant lover lang naman ako. Hindi naman ako yung para ihasa pa yung sarili ko sa mga pangalan nila, scientific nila, yun. Ang akin kasi importante na sa akin yung malaman ko kung paano siyang inaalagaan. Pero yung yung mas i-deep pa yung knowledge ko about sa kanila, hindi ko na masyadong ginagawa yun. Ang akin kasi is by experience. Kaya ako nagbablog at nag-share sa inyo. Is
because of my experience. Sa experience ako, natututo. Ha? Tsaka dun sa mga ibang sa ibang mga nagsasabi sa akin, ay sa akin ganyan, di ba? Pero napansin ko kung ano yung nangyari sa halaman niya, kung ano yung pagkakagawa niya sa halaman niya, kung bakit gumanda. Tapos ginawa ko, ending kasi iba din. Kaya depende din pala yun sa paano mo alagaan. Depende din yun sa lugar mo. Kumbaga maraming pwedeng iikot, ha? Marami kang pwedeng malaman at maraming pwedeng mangyari. Pero sa experience mo, iba yon. Hindi mo pwedeng i-compare sa experience nila yung experience. Yan, ang dami ko na sinabi. Diba? So, ayan, eto, kayo na lang maglagay sa slab. Ha? Sino ba yun? Pwede nyo na itong ilagay sa slab, katulad na, asan na ba slab? Kasi eto, bala ko kasi to ilagay sa slab. So, ibebenta ko, tapos lalagay ko sa slab. Kasi, syempre, mas maganda yung presyuhan. Kasi, mas maganda kasi itsura. Alam nyo naman ang halaman. Ang itsura ang binabatayan. Kapag collectors ka, syempre, by varieties. Kung variety ng plants, kung gaano siya ka-rare, yun ang presyohan. Kahit minsan, bulb, binibili yun. Pero, karamihan kasi, lalo na sa Platycerum, kapag hindi sila masyadong maplati, diba? Hindi pa sila masyadong marunong, by itsurahan ang labanan, ha? So, pag nilagay mo siya dito sa fern slab, magiging ang ganda ng itsura niya, o diba? At saka, madali na siya, dun sa makakakuha, madali na siya lalong i-display. Pero yung mga ganito, kung ikakabit mo siya sa puno, yan, ikakabit mo siya sa puno, mas okay. Kasi, ganito yung itsura niyan sa loob, ha? Papakita ko. Ayan. Ngayon, eto, ayan yung ugat-ugat niya. Kasi akala nila walang ugat ang staghorn. Meron. Sabi kasi nung iba, mamula yung ugat. Meron be. Ano to? Ano yung nakikita ko? Ayun. Ayan. Eto yung ugat niya. Ayan. Pati to sa ilalim nito. So, kapag to, idinikit mo dyan sa fern, iipitin mo yan. Iipitin mo, ito, fern slab. Pipit-pitin mo yan, tapos, itatali mo siya ng, wag ng alambre, kasi medyo maano ang alambre. Medyo matigas. So, alam niyo yung string tie, yun, ikot nyo lang. Kasi in the long run, kakapit yun. Mga ilang ano lang, kakapit yan. Tsaka normal lang to na mag-brown spot. Normal yan. Kasi, pag nagba-brown spot ang corona ng staghorn, palaki na siya ng palaki. Kaya mas malaki yung dahon nito. Ayan. So, kung nakalagay siya sa fern slab, didikitan lang, nakaganyan siya. Tapos, ang dilig lang sa kanya, alam nyo, dilig sa kanya, okay na okay sa kanya, kahit in 2 weeks, isang beses mo lang diligan. Mas gusto niya ang hindi masyado nadidiligan. Yung ganyang init sa likod ko, favorite niya yan. Yan. Napag-aralan ko ng staghorn, kala nyo ba? So, eto, ina-out ko lang to for 950 pesos, ha? Bahala na lang kayo maglagay ng slab. Kasi yung slab na to is for 100 pesos, etong slab. Fern slab. Yan kasi yung perfect sa kanya. So, kung lalagay nyo naman sa mga drip food, walang problema. Okay din yun. Style yun and artistic ang dating. Ha? So, ayan. Ito lang kasi, maganda kasi yung nakalagay din sa paso. Kasi madali siyang ipaship. Unlike kapag naka-slab, mahirap. Kumbaga, ang akin lang, bibigyan ko lang kayo ng idea paano, ha? Katulad nito, oh. Ayan siya. Ayan yung mga ugat niya. O, diba? Eto naman tong malaki na to is for 1,100 pesos. Bakit magkaiba ang presyo? Kasi, depende sa laki ng plants. Okay? Ang batayan kasi kay staghorn, ang pinaka slow grower na halaman is staghorn. Sobrang tagal niyan, ha? Lalo na yan, kapag nanganak na, ibig sabihin, matured na si staghorn mo. Pa-mother plant ineme na yun. Kagandahan dito, pwede mo na tong hatiin. Dalawa na to eh. Ayan, isa, dalawa. Kaya mas mahal siya kasi nagdodoble na siya sa isang paso. Tindihin nyo, ha? So, ayan. Ito yung mga for sale natin ng staghorn. Meron pa ako
nagpapakita, kaso nga lang, mga dito na yun sa atin, sa Pilipinas, yung Coronarium, tsaka si Grande. Kaso nga, dahil nagtag-ulan ng tag-ulan, nag-brown-brown sila. Unlike dito, tingnan nyo kay Indo, di ba basa yung mixture niya, basa yung lupa. Pero, hindi mo siya makikitaan na nag-brown spot to. Yun ang parang difference yata kay Indo. Pero, mas gaganda, syempre, yung itsura niya kapag nainitan. Ha? Mas more on siya na naiinitan, mas gumaganda at mas mabilis siyang lumaki. Yan. So, ayan. O, diba? Sa magkaka-interest, please, pa-message sa page. Marami kaming ganito. Merong medyo maliit, pero dalawa yung nasa loob niya. Yan. Ha? So, for 900, ito for 1,100, tapos ito for 950 pesos. Comment lang kayo kung ano yung gusto nyo, kasi meron tayo. So, ayan. Meron pa sana ako papakita ko na nga. Huwag nang meron. Lalagay ko lang to sa init. Eto, so magkaka-interest. So, wakas kasi is nagdahon-dahon na siya. Nasa parting to. So, sobrang na-appreciate ko siya ngayon. Ha? Eto is propagation ng Tupidanthus. Golden Tupidanthus. Yan. Ayan siya. Merong variegated, tapos merong golden. So, si golden, although medyo mahal si variegated, pero meron din naman presyo si golden. Ang maganda lang kay golden, yung dahon niya talaga, parang bukas yung dahon niya, di ba? Golden ang itsura. So, may mga tao kasi, mas na-appreciate nila yung ganito kaysa kay variegated. Kasi sa mahal ni variegated, may tendency kasi nagre-revert siya. Pero, yung mga ganitong variety na talaga, yung talagang, yun talaga, yung species niya, o ganun talaga yung way ng dahon niya, wala kang problema kung magbabarigate. Kasi, wala kang problema kung magre-revert. Kasi hindi siya talaga siya magre-revert. Kasi yun talaga yung species niya. O, ganun talaga siya. Diba? So, kay golden na Tupidanthus, ano lang to? Parang, ano lang, 5 lang ata. Alam ko 5 lang tong okay na magaganda. Ano na lang to? 1,200 for 1,200. Golden Tupidanthus, ha? Ayan. Bentahan ng Golden Tupidanthus, siguro mga nasa 2,500 to. Yan, alam ko 2,500. Maliit. Parang ganito lang. Ito naman nga kasi is propagation. Kay Tita Anggi din to. Nung pre-propagate yung, yung Tupidanthus niya. So, ayan. Isa ako sa mga bumili. Maganda dito. Ayun na siya. Diba? Sobrang worth it niya na kung bibilin. Hindi na ako mapapahiya. Kasi tuloy-tuloy na siya. Nagiging puno to, ha. Ito yung mga papuno effect. Ayan. Ganyan. Ganda, no? Ganda-ganda ako sa kulay niya. Kung mahilig ka lang naman for tropical vibe na area ng garden mo, yan. Maganda yung mga ganitong datingan. Hindi siya ganon kamahal. Unlike sa mga super rare. Pero, yung dating ng dahon niya, mas maganda. Mas natatalbugan niya yung mga rare plants. Kumbaga sa mga normal na tao na hindi nagpa-plant, plant collection or hindi mga plant collectors, pero pag pinakita mo sa kanila yung may variegation, so walang variegation, mas na-appreciate nila yung walang variegation. Yung katulad nito, yan, mas tinabi ko to kay Monstera, mas mas na-appreciate to nung iba na nagsisimula pa lang sa halaman. Ay, magkano yan, ma'am? Ganun. Ay, ganda naman yan. Yan, ha? So, yan. So, ayan na nga. Wala na akong iba pang sasabihin sa inyo. So, magkaka-interest, please pa-message sa page. Hindi ko nahahabain to dahil sobra-sobra ng haba. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga bumibili at nag-aampo ng mga halaman ko. Lalo na kay Ma'am Allen, kay Sir Bo, kay Ma'am Eileen, kay Ma'am Lewilyn, kay Ma'am Corazon, kay Ma'am Rosario, kay Sir George, at saka kay Sir Allen. Yan. Wala na ko sa inyong masabi. Sobra-sobrang thank you. Ayan. Sobra-sobra. And then, puspusin nawa kayo ng siksik, liglig, at umaapon na biyaya ng mahal na Santo Niño. Dahil magpipiesta na nga. Yan. Piba Santo Niño tayo. Yan. Yung ibang proceed ng mabibentahan ko nito is ibibigay natin para sa pagpapasalamat. Syempre, sa recovery na nangyayari sa amin, sa walang
alam nyo na, iba yung pasasalamat, di ba? Sa walang sawang, syempre sa mga taong katulad nyo na binigay sa amin, na kayo na nga ang ginawa or binigay sa amin para tumulong. Kaya nagpapasalamat ako dyan. Kaya yung ibang proceed nito is iaalay natin. Ha? Kay mahal na Santo Niño. Kaya sa inyo lahat, stay safe. Syempre, God bless. Stay safe at see you po sa ating next video.